Wala nang makain ang baka at kambing sa farm. Summer na kasi at sobrang init. Kaya bilang steward nila, Abutin natin yung kaya natin mahakot para magtagal yung supply. gagawa natin ang paraan yan. Lalo pa si John B, malapit ng mga anak. Just a matter of time, ilang days, ilang weeks. Puputok na yan. Kaya for today's video, magiging tagakuha muna tayo ng dayami. 40 na sako na dayami ang ating target. Para matagal-tagal din ang stock natin para sa kanila. Tignan natin kung naalala pa ni John Bing kumain ng dayami. Tara. Dahil peak na ng summer, ito na. Ubos na naman ang damo sa farm. As per usual, challenge naman natin ito talaga every summer. Kaya alam na namin na mangyayari ito. Buntis pa man din si John B at malapit na mga anak kaya hindi pwedeng pabayaan. May konti pa naman siya na sasaid na damo. Pero hindi na natin hihintayin as in maubos bago tayo umaksyon. Kaya ito, nagbitbit tayo ng mga kasamahan. Dala natin ang tricycle at ang pick-up para dito. Para makarami tayo. Mahirap kasi maghanap ngayon ng dayami talaga. Ang unti na nagtanim dito sa malapit sa amin. Siguro may kinalaman sa crisis ngayon or pricing. Hindi ko alam. Basta agawan talaga ngayong mga panahon na ito. Kaya pag naka-timing, dapat makuha natin ang mga kayang kunin na dayami. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit tutubo ang damo dito sa farm. At hindi rin natin alam kung kailan tayo makakatiming ulit ng dayami. Gilid lang ng daan yan. Yeah. Pag may nakakita niyan, ako, pupuntahan na talaga yan at kukunin. Kaya lahat ng sako sa farm na bakante, dinala ko na para sulit ang abala at biyahe. Naka 40 naman tayo, kaya matagal-tagal na rin itong ikukonsume ni John V. Ito yung sinasabi ko nung una pa lang, na kapag ikaw ay kumuha o bumili ng alaga, tayo na ang may responsibility sa buhay nito. Hindi lang ina-expect natin ang return mula sa kanila. Dahil technically, nag-invest naman tayo nga, di ba? Pero mauna pa rin ang kanilang welfare. Hindi pwedeng trip-trip lang na masabing may alaga. Kundi may alaga ka dahil alagaan natin sila, then saka na ang return. Anyways, parang galit na si John Paul sa paghagis ng dayami ha. May kanal kasi kaya hindi possible na ibalik-balik sa lakad lang. Kaya yan, inihahagis namin. Nagmerienda lang muna kami pagkatapos. Ay kahit pa ganon-ganon ay nakakahingal din baga. May patinapay si Foreman. Ang exciting na part, ang pagkakarga. Magaan naman ang dayami, kaso ay sobrang bulky niya. Kaya kahit 40 sacks ito na sobrang gaan naman para sa pickup, ayan, kailangan din dalhin ng tricycle. Kaya talagang gamit na gamit ang mga sakyan na ito. Naisiksik naman namin lahat. And it's not going anywhere, I think. Punong-puno parehas oh. Huwag kayong mag-alala, 50 meters lang papasok na kami sa barangay namin. Hindi kami tataahak sa busy highway. Tara, uwi na. Mission accomplished na tayo. Kinabukasan ko na ibiyahe papunta sa farm ang mga dayami. Ay dahil naman ginabi na kami nang makapagpahinga na. Dito na lang sa gilid namin sa brooder house nilagay. At yan naman ay gagamitin na rin. Yung ating kasing isang kamalig ay may laman na rice hull kaya hindi rin namin matambakan ng dayami. Anyway nga, ito naman ay gagamitin na. Kaya di rin naman ito magtatagal dito. Ito ay siguro sa estimate ko dahil solo si John B. Kulang-kulang 1 month na niya itong pagkain. Tignan natin kung naalala pa ni John Bing kumain ng dayami. Tara. Ito na ang magiging last stop ni John B. Dito na namin siya bibigyan ng dayami at tubig. Para nakastay na siya, ililipat ko lang siya sa bagong spot para wala namang dumi. Ay, yan na nga. Putol. Ala. Sa ano pala to? Murtigon? Aray ko. Ano ba yan? Magpapakain na lang sana ako ngayon at tapos na ang pakay. Ay nadagdagan pa. Naputol ang pang ilong niya. Nangyayari talaga yan pag luma na ang lubid. Nabubulok dahil sa ilong ng baka. Sa kaunti ang friction na rin. Good thing, hindi siya katulad ni Jana dati na talagang takbo kung takbo. Kaso, mas gusto niya si John Paul. Kaya siya na muna lumapit. Tingnan niyo naman ako at napakalayo ko. John B, paalala ko lang ha, sa akin ka. Buti na lang talaga mabait si John B. Di kami nahirapan. Naibalik din naman kaagad namin ang pangilong niya at natalian na walang hirap. Di katulad ni Jana dati, ay 2 days bago mahuli, kay naman na. Pero dapat maingat pa rin tayo kasi kahit di sinasadya ni John B, pwede siyang umikot at pag tinamaan tayo, mas sakit din yun for sure. Kaso, nung nailagyan namin ng dayami, hindi kaagad kumain si John B. Limot na niya. Kasi may nasasaid pa rin siyang kauntian kaya yun na muna ang inuna niya. Pero sanay naman si John B sa dayami. Nakaban summer na rin siya dito sa farm, kaya alam ko na hindi magkakaproblema. Kaya mamaya kapag naubos ang kinakain niya, kakain din niya ng dayami. Pero hindi pwedeng dayami lang, dapat may cattle feeds para sa additional sustansya. Anyway, malapit ng mga anak yan. Abangan nyo, yun lang, peace.